Yung lomi kasi, actually marami ang lomi eh. Ang pagkakaiba lang kasi, yung luming Batangas kaysa luming Tagalog. Sa amin kasi, unang-una yung lapot na talagang yun ang matidistinguish mo na yun ang lapot ng luming Batangas. And then wala kaming lalagyan na gulay. Yung authentic talaga ng Batangas. Yun ang hinahanap ko no, na hindi ko makita rito. Which may lumi naman dito. Kaya lang, hindi kagaya nung amin sa Batangas. Ako si Don Reña from Batangas, Rosario, Batangas. Ang hilig ko talaga noon is magkutingting ng sasakyan. Kahit hindi sira, pinakikialaman mo. And then, syempre, binata ka. Wala kang iniisip that time. Puro, umaga happy-go-lucky. After noon, nakapagtrabaho ako sa Philippine Airlines. Nag-OJT ako. And since sa Don Bosco kasi yun ang aking sponsor ay Toyota. So, doon ako nakapagtrabaho and then nagpunta ako ng Middle East para mag-work. Balik ulit ako ng Pilipinas. Nagtayo ako ng shop ko, sarili. The age of 25, doon ako nahuli ng misis ko. So, nagkasawa ako and then, siyempre, doon mag-start na talaga na babaguhin yung mababago yung aking pananaw. Hindi na ako po pwedeng kagaya ng dati. So, nagseryoso na ako sa trabaho ko. Okay? And then, napunta ako ng Hong Kong. Yun, sa Hong Kong, driver ako doon. Medyo malayo sa aking pinag-aralan. Which is, blessed naman ako doon. Blessed naman ako doon. And actually, doon ako tinawag ng Lord para magpastor. Nung magpunta ako dito sa Canada, siyempre, since bata pa ako, hilig ko talaga kumain ng lomi. At yun ang isang hinahanap ko dito sa Canada nung dumating ako. Wala akong makita ng loming Batangas. Nung pandemic, 2020, ay pinag-pray ko kay Lord. Kasi hilig ko rin magluto. Na gusto ko mag-business na maggawa ng lomi. Kabutihan ng Panginoon ay ipinagkaloob niya sa akin. Be honest, wala akong sapat na budget that time. Ang meron ako ay pananampalataya. Binigyan ako ng idea ng Panginoon how to make the noodles. Yeah. So, ilang fail din akong nag-try na laging sablay. Siguro mga 4 times na nag-try ako bago ko na-perfect yung noodles mismo. Naging okay naman hanggang sa nag-try ako na kausapin ko yung isang member sa church na makishare ako sa kanyang pwesto. Doon ako nag-start na wala akong pangalan, walang pangalan kasi may ibang business name doon. Nangyari, yung mga bumibili doon sa samahan kong store, doon namin ni-sell out yung lomi. Meron po kami lomi dito, meron kami gisado, gano'n. Hanggang sa na-develop yun, na-workout yun. And then, after 8 months, nag-decide ako kumuha ng sariling pwesto. So, ito na yun, naging bunga ng panalangin. Kasi, naniniwala ako na tiwala ka lang sa Panginoon, mananampalataya ka lang sa Kanya. Ang tawag kasi namin sa aming viewers is mga G. Mga G. Kasama natin si Kuya Don. Siyempre ang owner ng Kuya Don, Lomi Batangas. Yes. Yeah. Titikman natin ang kanilang, ano yung mga nandito? Bihon. Yan. Itong bihon kasi meron kaming promo from 2 to 4. Ano yan? Buy one, take one. So, punta na kayo at tikman nyo kung ano yung Sure. talagang pinakamasarap Yan. na bihon. Pinagmamalaki talaga. Pinagmamalaki. And then, Tapos ito namang goto. Kasi ang goto kasi sa Manila, arroz caldo sa amin yun arroz caldo. Oo. Normally yung mga may tukat baboy, di ba? Lugaw ang tawag sa amin noon. Pero sa amin yung Batangas version ng gotong Batangas, ito yung mga laman loob ng baka, laman, yan, at kakaiba yung timpla niya. at hiwalay yung kanin. Hiwalay yung rice. Hiwalay talaga yung rice niya. At ang condiments niya talagang sili with the
Kalamansi. patis Patis. at kalamansi. So in a way, very similar po siya sa pares. Oh, yeah, almost similar talaga. Ang pinagkaibahan lang niya ay yung lasa. Tsaka fried rice. At fried rice naman yung pares niya. Ah. Yeah, pero yung sahog niya almost the same. Yeah. Lasa lang, yung taste lang ang pagkakaiba niyan. Kasi iba yung inilalagay namin. Speaking of pares naman, sir. Ang pares naman, ito, yung iba't iba rin version sa amin kasi gaya dito, may version kami dito sa KDLB na nilalagyan namin ng peanut butter, which is ito yung aming sinasabi agad dahil marami dito sa Canada na Allergies. allergies. Peanut. So, yun agad ang aming i-front na sabihin na may allergies po ba Yeah. sa may peanut to. Ito naman, ito naman pinaka-highlight, ang Loming Batangas. Yeah. Sabi ko kanina doon sa interview na ninyo kanina, talagang ito yung malapot. Sabi nila, andun yung sarap eh. At ito yung habang mainit, kinakain. Hindi nga advisable ito yung take out eh. Kasi hindi nagbabago yung lasa, pero yung texture nagbabago. Yan. Oo. Na-detrain yung kanyang sabaw ng noodles. Di ba? Kaya mas maganda yung dine-in talaga. At huwag mo nang intayin pang lumamig. Yeah, I think yun ang kaiba niya sa other Filipino foods. Kasi ang other Filipino foods daw po, kaya nga, pero sinasabi yung Filipino time. Kasi yung food daw po natin, kahit lumamig, pwede pa rin kainin. Pwede pa rin kainin. Yeah. Pwede Pero pa rin. this one, sabi niyo, it's best served when it's hot. Yeah, Yeah. mas maganda pagka mainit talaga. Pero pwede rin kainin kasi take out nga nila eh. Mas, Of course. especially yung mga walang time na mag-dine in. Best lang siya. Yung tinutugon nila. At okay na rin sa kanila kahit medyo malamig. Pero yung lasa hindi na nagbabago yan. For sure. Yeah. Tikman natin, sir. Yeah. Go ahead. Sip yun. Chicken ba to, sir? Meat yan. At saka halo-halo na to eh. May chicken. Dami talagang sahog. Meat. Yeah. Tikman ko lang to, sir. Sige. Sarap. Okay. Talagang hindi ako kumain para dito. Para dito. Good. Masarap. Tara, kain tayo. Pansit. Kain. Tikman. Maligat yung pagkapansit niya. Masarap din yung pagkakaluto ng pansit. Di siya overcook. Saktong sakto yung texture. Kahit yung aming lomi, kahit ito i-overcook mo yan, hindi mo talaga yung texture niya hindi mo babago, maligat pa rin siya. Dahil ba yun sa... Dahil homemade to, wala itong preservative. Actually, syempre yung charon. Sarap. Punch test. Tsaka may isa pa, pagkain ng lomi, ito kasi nakaseparate talaga. Dito titimplahin siya. Yung iba kasi dito inihalo, which is hindi mo makuha talaga yung lasa. Maganda yung nakaseparate siya, and then unti-unti mo siya ilalagay. Hanggang sa matimpla mo yung... Hanggang sa matimpla mo yung gusto mo. Okay. Yeah. Tikman natin, sir. Yeah. Okay. Yung goto. Alam niyo ba yung naalala ko dito yung papaitan? Similar, no, paitan. Sa goto at Paris, itong inalagay namin, patis. Fish sauce. Yung pieces niyan. Yeah. Wala muna to. Hindi, kasama ng rice niyan. Kaya, Tikman natin. Tikman ng rice. Yung lasa talaga ng goto, siyempre malalasa mo talaga na Lamang loob. lamang loob talaga ng baka. So, at ano yan, matagal na lutuan yan. Kailangan palambutin. At gaya kasi ng bulalo pagka hindi lungsop yan, ang lalabas diyan nilaga lang. Okay. So, yun ang ginagawa. Yun ang process niyan ng goto at saka Ito ang bulalo. sobrang comfort food for me. Yung lamang loob na ganito. Kalo ngayon lumalamig na. Oo. Sarap. Yan ang hinahanap ngayon ng mga tao sa gantong panahong malamig. Pero again, it's very iba dun sa expectations ko sa goto. Yeah. Yun ang alam ko sa goto noon, sir. Parang lugaw talaga. Yung lugaw. Pero, once mag-open kami dito sa kabila, so maglalagay din kami ng arroz caldo with tukat baboy. Sarap. Wala may comment eh. I mean, lambot. Lambot siya. Sir. Tsaka yung ano niya, mga fresh lahat yan. At may supplier tayong nagdadala. Hindi, Sigurado talagang fresh. siguradong fresh yan. Damn, sobrang sarap ng pares. Kasi naalala ko ang pares. Talagang sikat yan sa street eh. Oo, pare. Sarap kainin niya habang dumadaan yung mga sasakyan. Nag-umpisa ang Paris, hindi yung Paris agad yan Meron pang wala stick yan Yeah. Ito naman lomi. Siyempre, yung pinagmamalaki. Ito yung lomi. Pero ang kanyang condiments, iba na yun. Ganun din. Ganun din, pero Toyo naman. Torbal ba? Hinahalo na ba siya? Hindi. Yung iba hinahalo pero mas maganda. Yung talagang... Sige, sir. Thank you. Yung iba mas malapot pa sa redo talaga Okay. Okay lang? Ready? Tikman ko na to. Pinagmamalaking Lomi, Batangas. Ang kuya doon.
Sarap. Yung atay, tikman natin. Sarap ng lomi. It feels like home. Yun siya, nyo eh. Yun. I think yung hinahanap-hanap niya sa Pilipinas. Kasi kung yun ay authentic from your province, from your city, parang ka na rin nakabalik sa inyo. Parang kayo umuwi. Which is really a good success for you. Kasi sabi nyo nga, nung ni-start mo siya during pandemic, Yeah. hinahanap-hanap mo yung lasa. Yeah. Lomi Batangas. Lomi Batangas. At I think na-achieve nyo naman sir. Actually, nung una, nagawa rin ako ng Hindi ako gumagawa ng lomi, pero binibili ko yung Mickey. Hindi ko makuha eh. Yung nabibili natin bilog lang, hindi makuha eh. Iba talaga. Homemade. Ayos sir, sobrang sarap. Siguro last na lang, for the audience, kung pwede nyo silang i-invite. Dito po sa 3645 Batters Street, along Wilson and Batters, kay DLB po, Kuya Don Loy Batangas. Kayo po yung ini-invite namin. At subukan yung tikman para naman yung authentic Batangas ay maihatid namin sa inyo yung lasa. Yan. Maraming salamat po. And one more thing, yung pag nagbukas kami dito, yung aming breakfast, lahat ng silog na andon. Yeah. Ano lahat? Babalik kami. Lahat ng klase ng silog. And Kuya Don, thank you so much po. Sobrang sarap ng food. And kakain na kami nito kasi Okay. hindi ko na mapigilan eh.